Tila sabik na si Benny Boatwright na makabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas kasama si Justin Brownlee. Sinagot din niya kung kailan siya mabibigyan ng go signal para dito. Tahasang itinanggi naman ni Coach Chot Reyes ang balitang papalitan nila si Bolbol bunga ng ilang issue. At si Coach Tim Cone, sinabing tingnan na lang umano natin kung ano ang mangyayari sa paghaharap ni Brownlee at Bolbol sa susunod nilang tapatan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Excited na nagbigay ng pahayag si Benny Boatwright sa posibleng tambalan nila ni Justin Brownlee sa hanay ng Gilas Pilipinas. Sinagot din ito ang katanungang aprobado na ba siya bilang naturalized player ng pambansang koponan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Benny Boatwright sa report ni Justin Bacnis ng tiebreakertimes.com. Narinig ko na pwede raw magkaroon ng dalawang imports. Ako at si Justin na magkasama maglaro. Maganda yon. Siyempre gagawin ko yung best ko para makatulong at manalo ulit ng championship. Pero isa-isa muna. Kailangan ko munang manaturalize kasi Sa tingin ko, isa na lang yata yung hearing ko dyan. Isa na lang na meeting. Sabi nila, sana pagkatapos nun, manaturalize na ako. Well, nakaka-excite talaga yung posibilidad na magsama sina Benny Boatwright at Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas. Lalo na sa Asian Games kung saan mas flexible ang eligibility rules at passport lang yung pangunahing requirement, di ba? Kapag nangyari yan, malaking bagay para sa Gilas kasi nga magkaiba pero swak ang laro nilang dalawa dyan Si Brownlee, all-around leader na kaya mag-control ng tempo, gumawa ng plays at magdala ng clutch moments. Habang si Boatwright naman, kayang magbigay ng size, outside shooting at inside presence. Sa opensa pa lang mga ka-playoffs, mahihirapan na kagad ang kalaban sa matchups. Pareho nilang kayang maglaro sa loob at labas kaya hindi madaling basahin ang atake ng Gilas Pilipinas dyan. Kapag si Brownlee yung dinoblehan, pwedeng sumabog si Boatwright sa perimeter o sa ilalim. Kapag naman si Boatwright ang tinutukan dahil sa laki at shooting niya, luluwag ang driving lanes at playmaking ni Brownlee. Sa Asian level mga playoffs, malaking advantage ang ganitong klaseng combination kasi nga maraming teams ang hirap sa versatile forwards. Defensively, malaki rin ang magiging impact nila dyan. Si Brownlee kilala sa hustle, anticipation at ability na bantayan ang iba't ibang posisyon. Habang si Boatwright, meron siyang size at physicality laban sa mas malalaking frontline ng Asia. Ibig sabihin yan, mas magiging balance ang Gilas sa rebounding, rim protection at switching defense. Mga aspetong madalas nagiging problema laban sa mas matatangkad na teams, di ba? At malaking point rin yung sinabi niyang isa na lang ang natitirang hearing bago siya manaturalize. Ibig sabihin kasi niyan, papalapit na talaga sa reality yung lahat. Kapag nalampasan niya yung huling proseso na yan, posible nang mabuksan ang pinto para makita natin ang tambalan ni Brownlee sa international stage. At kung mangyari yan mga playoffs, masasabi mong isa ito sa pinakadelikadong lineup na maaaring buhay ng Gilas sa mga susunod na torneo dito sa Asia. Habang tila tuloy-tuloy na ang proseso ni Benny Boatwright, umugong naman ang balitang papalitan si Bolbol sa TNT. Balita na kaagad pinabulaanan ni Coach Chot Reyes ng makapanayam ni Homer Sison. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Homer Sison ng Spain. Hindi ko alam kung saan nanggaling yon. Wala kaming plano na kumuha ng bagong import kasi Wala kaming backup plan. Mananatili kami kay Bolbol. Wala kaming connection kay MacG. At hindi pa namin siya nakakausap o nakikita tungkol sa conference na yan. At alam namin pumirma siya sa China. So malinaw na gusto ni Coach Chot putulin kaagad yung usapan tungkol sa pagpapalit kay Bolbol, di ba? At kung susuriin mo yan, may point siya doon kung bakit matibay ang paninindigan niyang manatili si Bolbol. Sa kabila ng mga puna sa social media kasi tungkol sa depensa at body language ni Bolbol, hindi may kakailan si Bolbol pa rin yung pangunahing dahilan kung bakit nananatiling delikado ang TNT tropang 5G. Isipin mo sa pagkatalo nila sa Magnolia Hotshots, umabot pa rin siya ng 53 points, 13 rebounds at 6 blocks. Numbers na bihirang makita kahit sa ibang import. Yung criticism sa kanya mga ka-playoffs, lalo na sa depensa at assist, kailangan ding tingnan sa mas malalim na paraan. Ayon nga kasi sa kwento, mababa ang assist niya partly dahil hindi pumapasok ang mga tira ng teammates matapos ang pasa niya. At kung hirap ang TNT sa outside shooting, natural na maaapektuhan ng overall flow ng kanilang opensa. Kaya hindi pwedeng lahat ng problema ibagsak talaga kay Bolbol. Sa totoo lang naman, parang siya pa nga yung bumubuhay sa opensa nila sa maraming pagkakataon Ngayon, kung sakaling nagdesisyon sila magpalit ng import, malaking risk yun kahit pa may pangalan tulad ni MacG ang iniuugnay sa TNT. Una, mawawala yung chemistry at adjustment period na nasimula na ni Bolbol kasama ang team, di ba? Pangalawa, walang kasiguruhan na agad aangat ang TNT dahil lang sa bagong import, lalo na sa gitna ng conference kung saan mahalaga na yung familiarity sa sistema. Posibleng mas lalo pang bumagal ng laro nila habang nag-a-adjust yung lahat. Sa kabuuan, tama yung point na ball is the cure, not the problem.
Ang tunay na kailangan ng TNT ay mas consistent na suporta mula sa locals at mas maayos na execution bilang team. Dahil kung magkiklik yung locals habang dominant pa rin si Bolbol, doon magiging tunay na mabigat ang TNT talaga. Pero kung papalitan nila siya ngayon, pwedeng mas lalo lang nilang guluhin ang momentum at chemistry papasok sa pinakamahalagang bahagi ng conference. Sa usapang Bolbol pa rin, tila may hamon naman si Coach Tim Cone sa import ng TNT tropang 5G. Ayon sa kanya, bagamat mabigat na kalaban si Bolbol, kailangan pa rin itong harapin ang tulad ni Justin Brownlee. Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Tim sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Kailangan pa rin nilang harapin si Justin sa kabilang side ng court, kaya sana kayang tapatan ni Justin si Bolbol. Tingnan natin. Well, nagsimula ang pahayag ni Coach Tim na yan nang sabihin ni Justin na mabigat na kalaban si Bolbol. Ibig sabihin kasi niyan, sang-ayon si Coach Tim sa sinabi ni Justin. Alam naman natin na may paparating pa silang laban, di ba? Isa pa yan. Kaya nasabi ni Justin yon. Bukod sa sinabi niya sana off night si Bolbol sa oras ng laban. Anyway, malalim ang ibig sabihin ng sinabi ni Coach Tim dahil parang pinapakita niya rito na hindi lang iisang side ng laro ang dapat tingnan kay Bolbol. Okay, napakalaki ng magiging advantage ni Bolbol sa size, sa haba at shot blocking. Pero ipinapaalala ni Coach Tim na may Justin Brownlee din sa kabilang panig. Isang player na kayang baguhin ng laro sa maraming paraan kahit hindi kasintangkad ng kalaban katulad ni Bolbol. Kung tutusin, magkaibang style nilang dalawa, di ba? Si Bolbol, match-up nightmare yan dahil sa haba at ability niyang tumira kahit may depensa. Pero si Brownlee naman, ang lakas niya nasa versatility at basketball IQ. Kaya niyang umatake, gumawa ng plays para sa teammates, mag-control ng tempo at mag-step up sa crucial moments. Kaya posible na hindi sa scoring magkatalo kundi sa overall impact sa laro. Isa pang dapat bantayan dito mga ka-playoffs ay kung paano mag-a-adjust ang depensa ng bawat team. Kapag masyadong nag-focus ang TNT kay Brownlee, pwedeng magbukas ang laro para sa shooters at cutters ng Barangay Ginebra. Kapag naman masyadong inatupag ng Ginebra si Bolbol, posibleng makahanap ng rhythm ang locals ng TNT tropang 5G. Kaya hindi lang ito simpleng one-on-one battle magiging chess match ito ng adjustment at execution. Sa kabuuan, parang sinasabi ni Coach Tim na kahit gaano ka-special si Bolbol, hindi ibig sabihin na wala nang sagot ang Ginebra dito. Dahil sa mga ganitong klaseng laban mga playoffs, madalas ang nananalo ay hindi lang yung may pinakamalalaking player. Kung hindi yung may player na kayang kontrolin ang buong takbo ng laro at yun ang titingnan natin sa oras ng bakbakan. So guys, maraming salamat.